Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters, nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Tio Pisto at shoutout kay Daniel Cloud. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, magbabalik tayo sa pag-upload ng 4 na videos everyday simula ngayon araw. Salamat sa solid na pagsuporta mga master. Kabanata 3,401 hanggang 3,405. Nakikinig sa mga salita ni Yang Guangyuan, si Sugwalan ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Paanong ang lalaking ito ay nagmamalasakit sa kanya nang walang dahilan? Ito ay kalokohan. Yang Guangyuan, less nonsense. Ano ang gusto mong gawin? Sabi ni Sugwalan. Ang matanda mo, pero kakaalis lang sa kumpanya namin, ayaw mo bang malaman kung ano ang pinag-usapan ko sa kanya? Nakangiting sabi ni Yang Guangyuan. Ang pangungusap na ito ay nagpamanhid kay Sugwalan sa isang iglap. Pinuntahan mismo ng matanda si Yang Guangyuan, na hindi naisip ni Sugwalan. Yang Guangyuan, ano ang sinabi mo sa matanda? Tanong ni Sugwalan na nagngangalit ang mga ngipin. Naramdaman ang pagkabalisa ni Sugwalan, tumawa si Yang Guangyuan at nagsabi, paano, alam mo bang nag-aalala ka ngayon? Mabait akong tumawag sa iyo, ngunit hindi mo ako pinakitunguhan ng maayos. Huminga ng dalawang malalim si Sugwalan para pakalmayan ang kanyang emosyon. Paano niya matretong mabuti si Yang Guangyuan sa kanyang kasalukuyang estado? Kung wala siyang lagnat, hindi niya maaaring sabihin kay Yang Guangyuan ang tungkol sa plano ni Feng Chen. Sa pagkakataong ito, nagsisisi na siya. Biglang tumawag si Yang Guangyuan at natural na hindi maganda ang ugali. Mr. Yang, I told you how much benefit I can bring you. You must be very clear. I betrayed the Su family. Gusto mo pa ba akong pagtaksilan? Sabi ni Sugwalan. Biglang naisip ni Yang Guangyuan ang hitsura ng asawa ni Sugwalan sa kanyang isipan. Hindi niya napigil ang maglaway at sinabing, huwag kang mag-alala. Kung ipagtaksilan kita, hindi kita tatawagan. Pinipilit ng matanda na sinabi mo sa akin ang plano ni Feng Chen, ngunit hindi ko inamin. Alam kong muntik nang magbanta na mamatay ang matanda, pero hindi pa rin ako umimik. Nang marinig ito, nakahinga ng maluwag si Sugwalan. Hanggat hindi alam ng matanda, walang tiyak na ebidensya para sa kanyang pagkakanulo sa pamilya Su, na nagpapatunay na siya ay ligtas na ngayon. Ngunit ano ang ibig sabihin ni Yang Guangyuan sa pagtawag ng walang dahilan? Kung may sasabihin ka, sabihin mo lang, sabi ni Sugwalan. Maraming problema ang ibinigay sa akin ng matanda, at naniniwala akong hindi niya ito susukwan. Alam mo ba kung gaano ako pagod para harapin siya? Yang Guangyuan tone lubhang walang magawa sinabi. Halos maipit ni Sugwalan ang mobile phone na wala sa hugis. Pagod na ba ang lalaking ito? Ngayong nakatanggap na siya ng ganoon kaalagang balita, hindi niya alam kung gaano siya kasaya. Dumating pa siya para magbenta ng kawawa sa harap niya. Sabihin mo lang kung anong gusto mong gawin, tanong ni Sugwalan. I think your wife should take care of me and make me happy. Otherwise, I can't guarantee na sa susunod na asarin ako ng matanda, hindi na ako makapagpumilit na wala akong sasabihin. Sinabi ni Yang Guangyuan. Biglang naging aswal ang mukha ni Sugwalan. Bagamat binanggit na ito ni Yang Guangyuan noon, tumanggi si Sugwalan, at hindi niya naisip na isama rito ang kanyang asawa. Ngunit ngayon, mula sa ugali ni Yang Guangyuan, kung hindi niya masisiyahan si Yang Guangyuan, tiyak na sasabihin ng lalaking ito sa matanda ang tungkol sa kanilang pagkikita. Sinampal ni Sugwalan ang sarili sa mukha. Kung hindi dahil sa salpok, paano niya nagawa ang katangahan at inilagay ang sarili sa ganoong sitwasyon? Sa kabilang dulo ng linya, hindi napigilan ni Yang Guangyuan na matawa nang marinig ang sampal. Sugwalan,
hindi mo kailangang masyadong excited. Bakit mo pinapalo ang sarili mo? Pinoprotektahan kita. Nakangiting sabi ni Yang Guangyuan. Galit na galit si Sugwalan na halos mabali ang kanyang mga ngipin sa likod. Yang Guangyuan, huwag kang masyadong lumayo, sabi ni Sugwalan. Sobra. Nagtanong si Yang Guangyuan sa tono ng pagtatanong, sobra na ba ang humiling ng ganoong kaliit na kahilingan? Sugwalan, hindi mo kayang isuko ang isang babae. Napakaraming babae sa mundo. Siya lang ba ang nasa iyong buhay? Huminga ng malalim si Sugwalan, at pagkatapos ay huminga ng maraming malas. Nagpatuloy si Yang Guangyuan, kung hindi ka sumasang-ayon, masasabi ko lang sa iyo kung ano ang nangyari ngayon. Natatakot ako na matiwalag ka sa pamilyang So. Hindi ko na kailangang ilarawan ang mga kahihinatnan. Kung wala ang pamilyang Su, walang mawawala si Sugwalan, at maging ang kaligtasan ay magiging problema, at hahamakin ang lahat ng pamilyang So. Hinding-hindi papayag si Sugwalan na mangyari sa kanya ang ganitong bagay, ngunit hindi niya ibibigay ang kanyang asawa. Kahit na mangako ako, hindi niya gagawin. Sinusubukan mo bang pilitin akong mamatay? Yang Guangyuan, huwag mong maliitin si Sugwalan. Mamamatay ako kasama mo, sabi ni Sugwalan. Sa harap ng banta na ito, walang pakialam si Yang Guangyuan, sinabi, Sugwalan, sa tingin mo ba ay kapaki-pakinabang natakutin ako? Ako, si Yang Guangyuan, ay hindi natakot. Bukod dito, ang bagay na ito ay hindi mahirap para sa iyo. Maaari din akong magtrabaho ng husto. Pumunta sa iyong bahay at lasing siya maliban sa iyo at sa akin, sino ang nakakaalam sa bagay na ito? Ang gayong mga walang hiyang salita ay nagmumula sa bibig ni Yang Guangyuan, ngunit mayroong isang uri ng natural na lasa. Sa oras na ito, sa wakas ay naunawaan na ni Sugwalan kung bakit iniisip ng ilang tao na walang bottom line si Yang Guangyuan. Ang ganitong uri ng tao, kung saan ang ilalim na linya upang masabi, kung ano ang bagay ng hayop ay hindi niya magagawa, bibigyan kita ng 2 araw para pag-isipan ito. Kung hindi ka pumayag pagkatapos ng 2 araw, ako mismo ang pupunta sa matanda. Kasabay nito, ibinaba ni Yang Guangyuan ang tawag. Si Sugwalan ay nagalit kaya nanginginig ang buong katawan niya, at walang lugar na mailalabas ang kanyang galit. Sa oras na ito, ang asawa ni Sugwalan ay lumapit sa kanya at nakitang si Sugwalan ay wala sa tama. Ang sabi niya, anong problema? Sino ang nagpagalit sa iyo? Itinaas ni Sugwalan ang kanyang ulo at tumingin sa kanyang asawa. Bagamat siya ay nasa edad 40 na, ang kanyang alindog ay nananatili pa rin. Walang sino mang lalaki ang makakalaban sa ganitong uri ng kapanahunan. Bukod dito, dahil sa wastong pangangalaga, ang katawan ay din napakahusay. Kung ikukumpara sa ilang maliliit na babae, hindi nakapagtataka na sila ay tinutumbok ng hamak na tulad ni Yang Guangyuan. May kinalaman ba kay Sugoyaw ang pag-aaksaya na ito na pag nakawan ka sa posisyon ng kumpanya? Sabi ng asawa ni Sugwalan. Mrs., handa ka bang magsakripisyo para sa career at kinabukasan ko? Tanong ni Sugwalan. Ngumiti ang asawa ni Sugwalan. Umupo siya sa tabi ni Sugwalan at magkahawak kamay. Hindi niya tinatanong kung ano ang problema. Sabi niya, syempre, hindi kami makakaasa sa iyo ng mag-isa. Hanggat maaari kitang tulungan, maaari mong ibuka ang iyong bibig. Hindi ako sikat sa pagtulong sa iyo. Niyakap ni Sugwalan ang kanyang asawa at tahimik na tumango. Upang hindi mapaalis sa pamilya Su, walang pagpipilian si Sugwalan kundi sumang-ayon sa lahat ng mga kinakailangan ni Yang Guangyuan. Sa sumunod na 2 araw, sa ilalim ng pagpapakilala ng Chan Changsheng, nakipagpulong sina Han Sanchen at Bruce Lee sa maraming lokal na opisyal. Siyempre, si Bruce Lee pa rin ang boss, habang si Han Sanchen ay dumalo bilang nakababatang kapatid ni Bruce Lee. Para sa pag-unlad ng kanluran ng lungsod, ang mga lokal na opisyal ay nasa sabik din. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang proyekto upang isulong ang pag-unlad ng ekonomiya ng Yuncheng. Maaari din silang makakuha ng maraming benepisyo mula dito. Bukod dito, sa pagpapakilala ng Changjia, ang mga bagay na ito ay natural na dumarating ng walang anumang mga hadlang. Sa araw na iyon, nalaman ni Aaron, na bumalik sa hotel, na si Chi Yian, na gumagawa ng kanyang takdang aralin, ay naniniwala na siya ay kinilala ng kanyang mga guro sa paaralan bilang isang bully ng mag-aaral, at siya ay bahagi pa rin opisyal ng oras. Kumusta ka kamakailan?
Ang mga guro sa paaralan ay dapat magbigay ng malaking kahalagahan sa iyo bilang isang mapang api. Tanong ni Aaron kay Chien. I'm afraid of sudden concern. You can say whatever you want, sabi ni Chi Cloudlight. Hindi rin nahihiya si Han Sanchen. Nakikipag-usap siya kay Chien at hindi niya ito kayang tretuhin bilang isang maliit na babae, dahil ang kanyang pag-iisip ay katumbas na ng isang nasa hustong gulang. How's Ivory? 2 araw na niya itong hindi nakikita. Okay lang ba? Sabi ni Aaron. Nahulaan na ni Chien ang resulta, paano siya mapapahalagahan ni Aaron ng walang dahilan. Hindi ko alam, sabi ni Chien. Pinuntahan ni Aaron si Chien at sinabing, magkaklase kayong dalawa. Paanong hindi mo malalaman na hindi ka ganoon kakulit? Hindi ka handang ibahagi sa akin ang impormasyong ito. 2 araw na siyang hindi pumapasok sa school, sabi ni Chien. Agad na kumunat ang noo ni Aaron. Si Ivory ay estudyante pa rin. Paanong hindi siya pumapasok sa paaralan ng 2 araw? Ano pa ang magagawa niya kung hindi siya nag-aaral? Narinig mo na ba ang nangyayari? Tanong ni Aaron. I don't know. I haven't even seen her. How can I know? Sabi ni Chien. Sinabi sa kanya ng intuition ni Aaron na tiyak na may nangyari, kaya hindi na pumasok si Ivory sa paaralan. Kapag balak mong lumabas, hindi napigilan ni Chien na tanungin si Aaron, ganyan ba siya kahalaga sa iyo? Ang tanging bagay na mahalaga sa akin sa mundong ito ay siya. Dahil doon, umalis si Aaron sa hotel. Ang unang destinasyon ay ang tahanan ni Su Yingxia. Hindi siya pumasok sa paaralan. Nasa bahay sana siya, ngunit nang lumitaw si Aaron sa pintuan ng bahay ni Ivory, kahit paano siya kumatok sa pinto, walang gumagalaw sa loob. Nang hindi niya maiwasang tingnan ito ng may banal na sentido, nalaman niyang walang laman ang bahay. Hindi ako pumasok sa paaralan. Walang tao sa bahay. Biglang kinabahan si Aaron, ito ang nangyari, hahayaan si Ivory na mawala ng walang dahilan. Para sa Aaron, walang mas mahalaga kaysa kay Ivory, kaya ang kanyang kaligtasan ang talagang pinakamahalaga para sa Aaron. Sa maliwanag na buwan sa kalangitan, ang Aaron ay nakatayo sa tuktok ng gusali ng tirahan at tinatakpan ang buong Cloud City ng kanyang sariling banal na kamalayan. Bagamat nakatuntong na siya sa banal na kaharian, mahirap pa rin para sa kanya na sakupin ang malaking lugar na ito ng divine consciousness. Ngunit sa kabutihang palad, sa wakas ay nakumpirma ni Aaron ang posisyon ni Su Yingxia, hindi siya nasa panganib, ngunit nasa ospital. Ang Aaron ay direktang isinugod sa ospital, at direktang natagpuan ang ward kung saan naroon si Ivory. Para sa hitsura ni Aaron, labis na nagulat si Ivory, dahil hindi niya sinabi sa sinuman ang nangyari sa pamilya, paano mahahanap ni Aaron ang ospital. Paano mo nalaman na nandito ako? Tanong ni Ivory na may pagtataka sa mukha. Nasaktan ang iyong ama. Tanong ni Aaron, ito ang naramdaman niya sa pamamagitan ng kanyang banal na sentido, at labis na nasaktan si Sugoyaw. Dahil pinalayas ni Sugoyaw si Jianglan noon sa bahay, si Ivory lang ang maaaring mag-alaga sa kanya habang siya ay na-hospital, kaya naman hindi pumasok si Ivory sa loob ng 2 araw. Oo, bagamat hindi naiintindihan ni Ivory kung bakit alam ito ng Aaron, tumanggo siya ng hindi namamalayan. Pumasok si Aaron sa ward at nakita ng sarili niyang mga mata ang pinsala ni Sugoyaw. Itim at asol ang mukha niya, at halatang bugbugin siya ng mali siya. Gayunpaman, paano malalason si Sugoyaw? Hayaan mong makita mo ang biro. Nakita ni Sugoyaw si Aaron at sinabing may mapait na ngiti. Anong problema? Tinanong ni Han Sanchen si Sugoyaw na nang dumating ang regional head ng luxury goods sa Yuncheng, hindi nagpakita si Sugoyaw. Nakaramdam ng kakaiba si Han Sanchen. Lalong hindi kapanipaniwala si Han Sanchen sa kanyang biglaang pinsala. I was betrayed. Someone disclosed Feng Chen's plan to Su's competitors. My injury is that the competitors let people beat me, sabi ni Sugoyaw. Katunggali, sa araw na iyon, hindi nagpakita si Sugoyaw, ngunit dumating ang isang lalaking nagngangalang Yang Guangyuan. Tila ang pinsala ni Sugoyaw ay nauugnay sa taong ito. Ang bagay na ito, ikaw lang ang nakakaalam, paano ito pagtataksilin. Ang Aaron ay isang kahanga-hangang tao. Si Sugoyaw ay walang magawa. Sinabi niya ito sa matanda, ngunit hindi niya pinakinggan ang kanyang payo at nagsagawa ng isang pagpupulong ng pamilya, na naging dahilan upang mas maraming tao ang nakakaalam tungkol dito.
Ako rin ang may kasalanan nito. Pagkatapos kong sabihin sa kanya na kailangan niyang magsagawa ng family meeting, hindi ko siya magawang kumbansihin. Ipinaliwanag ni Sue, ibig sabihin, ang taong nagtataksil sa iyo ay isang panloob na miyembro ng pamilyang So. Sabi ni Aaron. Tumanggo si Sugoyaw at sinabing, nakasisiguro ako na ang taong gumawa nito ay si Sugwalan, dahil ayaw niyang pag-usapan ko ang tungkol sa pakikipagtulungan kay Feng Chen. Si Sugwalan ay pamilyar kay Aaron. Ang taong ito ay isang napaka-insidious at taksil na tao, hindi nakakagulat na magagawa niya ang mga bagay na ito, maghihiganti ba ako sa iyo? Pinili ni Sugoyaw ang isang kilay, hindi niya maiisip na hayaang tulungan siya ni Aaron na maghiganti. Pero sobra ang galit sa puso niya para tiisin, okay lang ba? Tanong ni Sugoyaw. Tinitingnan ng Aaron si Ivory. Hanggat ito ay may kaugnayan kay Ivory, magagawa ito ng Aaron. Kung tutusin, si Sugoyaw ang kanyang ama. Magiging sulit para sa Aaron na makipagpalitan ng pabor kay Ivory para sa mga bagay na ito. Ang Aaron ay nasa yugto pa ng paghabol kay Ivory. Natural na kailangan niyang gawin ang isang bagay upang mapasaya siya. Tanong ulit, depende sa arrangement mo ang lahat. Tutulungan kitang maghanap ng nurse. Kailangang pumasok si Ivory sa paaralan. Hindi kanya kayang alagaan dito araw-araw. Sinabi ni Aaron na hindi magandang lugar ang ospital. Ayaw ng Aaron na manatili si Ivory sa ganoong kapaligiran araw-araw. At saka, bata pa si Ivory at maraming abala, iyon ang iniisip ko. Kung maaari tulong, maganda iyan, sabi ni Sugoyaw. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!